O mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Senador Ping Lacson, kinakailangan na imbestigahan yung mga insertions ng mga officials ng gabinete. Hmm? Ah, Kasi hindi lang naman ang naglagay ng insertion sa budget ang mga senador at mga kongresista. Kahit yung mga cabinet officials ay sangkot rin sa mga insertions. Totoo naman yon. Lumabas nga dun sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakipag-usap sa kanya ang dating USEC ng ang USEC ng DepEd, si Traigiv Olayvar, na malapit sa dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Nakipag-usap sa kanya, ang sabi umano sa kanya, maghanda siya ng projects worth 2.8 billion. Pupunduhan galing sa office ng Executive Secretary, kukunin sa unprogrammed allocations, unprogrammed appropriations. At nagkatotoo naman, na-release daw kaagad ang pondo ayon kay kay Bernardo. At marami pa si dating Undersecretary Adrian Bersamin, grand-nephew ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, involved din. At diyan nga yung dahilan, kaya nga nasibak si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary at si Amina Pangandaman bilang Budget Secretary. Pero hindi pwedeng basta na lang sila tinanggal. Hindi sapat yon. Kailangan silang imbestigahan. At tama yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Hindi lang mga senador, hindi lang mga kongresista ang dapat imbestigahan. Kahit mga cabinet officials. Kasi involved din sila sa mga insertions. Marami rin silang mga siningit. Kahit si dating DPWH Secretary Bunuan, marami ring insertions. Si dating DPWH Secretary Mark Villar, marami rin insertions. Kaya ano ito? At dito sa nilabas na Liveste, ni Congressman Liveste na Cabral Files, hindi lang ito mga kongresista, hindi rin lang mga senador. Mga ano rin ito, mga cabinet officials, executive officials. Kaya tama nga yung sinasabi na hindi naman dapat tingnan yon bilang chismis o hearsay. Ang sabi kasi ni Yusek Claire Castro, huwag nang bigyan importansya yung ni Libeste, ni Congressman Libeste, kasi chismis yan, hearsay. Hanggat hindi yan binavalidate o bine-verify, kino-confirm ng DPWH, wala daw yan probative value. At ang dapat daw niyan magpatunay na totoo nga yan ay si Congressman Libeste. At hanggat hindi daw ito napapatunayan na totoo nga yung mga files na yan, ay hindi daw sila magko-comment, sabi ni Yusek Claire Castro. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun. Dapat malaman ng taong bayan, totoo ba yan? So dapat ang DPWH sa pamamagitan ni Secretary Vince Dizon dapat magsalita. Totoo ba yung yung files na yan? Tahimik si Vince Dizon eh. Wala man lang pagkomentaryo kung totoo ba yan o kung hindi naman totoo yan, gawa-gawa lang yun ni Congressman Libeste. Di sabihin niya. Sabihin niya. Pero yung parang baliwalain lang yan na parang chismis o hearsay, parang hindi maganda. Hindi maganda. Sa panahong ito na gustong malaman ng taong bayan ang katotohanan, dapat hindi lang basta tinitingnan yun bilang chismis. Kaya sabi nga ni Senador Ping Lacson, dapat din imbestigahan yung Cabral files na yan na linabas ni Leandro Libeste. Tama si Senador Ping Lacson. At lalo na yung mga officials ng gabinete, yung mga insertions nila dapat ding imbestigahan. O mga kabunyog, mga kababayan, itong nandiyan na naman si Topacio. Nag-iingay na naman si Attorney Topacio. Ang kinukomentaryuhan naman ngayon ni Topacio, si Madriaga, yung abogado ni Ramil Madriaga. Ang abogado ni Ramil Madriaga, si Attorney Palad. Sabi ni Topacio, dapat daw ipadisbar
Dapat daw madisbar yan. Isulong daw ang disbarment case laban dito kay Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga. Kasi nagkakalat daw ng chismis. Ang tinutukoy ni Topacio na chismis na ikinakalat daw ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Palad, yung sinabi nito na bumisita daw si Sara Duterte sa kulungan ni Madriaga doon sa Camp Bagong Diwa. At kumalat din daw na itong si Arnie Tevez ay binisita rin ni Sara Duterte. Yan yung sinasabi ni Topacio na dapat daw idisbar si Palad kasi nagkakalat daw ng ganyang mga chismis na wala namang basihan. Unang-una, ang sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview sa kanya. Ang sabi umano ng kanyang kliyente sa kanya ay gusto siyang kausapin ni Sara Duterte. Gusto siyang kausapin ni Sara Duterte kaya nga pumunta daw si Sara sa Camp Bagong Diwa. Pero hindi daw nakipag-usap si Madriaga. Hindi daw, ayaw daw ni Madriaga kasi decided na si Madriaga na hindi papipigil kay Sara Duterte. Yan ang sabi ni Attorney Pag. Kaya mali yung information ni Topacio. At yung tungkol sa pagdawit kay Tevez, kay Arnie Tevez, hindi si Attorney Palad ang nagsabi niyan. Hindi rin si Madriaga. Si Secretary of Interior and Local Government, John Vic Rimulya. Mukhang mali yung kuha ni Topacio eh. Ang nagsabi na kumpirmado ng BJMP ng Camp Bagong Diwa, kumpirmado umano ng warden doon ayon kay Secretary Rimulya, John Vic, ang bumisita nga si Sara October 19. Pero ayon sa kanya, ang binisita hindi si Madriaga, si Arnie Tevez. So hindi si Attorney Palad ang nagbanggit tungkol kay Arnie Tevez. Ang nagbanggit ay si John Vic Rimulya. Kasi ito kasing si Topacio, alam naman natin, yan ang abogado ni Arnie Tevez. So sabi ni Topacio, pwede daw madisbar ang abogado ni Madriaga dyan kasi binanggit pa daw yung kanyang kliyente si Arnie Tevez na di umano binisita ni Sara Duterte. Hindi daw totoo yan. Unang-una, hindi nga si Attorney Palad ang nagbanggit kay Arnie Tevez. Ang nagbanggit ay si SILG, John Vic Rimulya. Yun. Kaya mali si Topacio dyan. Saka, dahil lang ba sa ganyan, ipapadisbar mo yan? Ito namang si Topacio. Siya rin nga kung ano-anong pinagsasabi. Kung ano-anong pinagsasabi. Napaka-anong bagay niyan para ipadisbar niya si Attorney Palad sa ganyan. Kinikwento lang naman ni Attorney Palad kung ano ang sinabi sa kanya ng kliyente niya. Ano ba yon? Kasi syempre, interesado ang publiko, interesado ang media sa mga sinabi ni Madriaga. Kasi tungkol ito kay Sara Duterte. So, hindi naman ma-interview si Madriaga kasi nakakulong. Di yung abogado niya ang nagsasalita. Ano ba yon? Siya rin nga, si Topacio rin nga. Lagi rin nagpapa-interview kung ano-anong sinasabi. Tapos yung si Attorney Palad pala hindi pwedeng magsalita tungkol sa mga sinasabi ng kliyente niya. Ano yun eh? Saka andali lang naman yan. Kung hindi totoo yan, di i-deny na ni Sara Duterte. Kaya lang si Sara Duterte, neither confirm nor deny. Ayaw niyang aminin o ikumpirma, ayaw niya ring i-deny. Yun. Kaya yun ang doon. Anyway, hintayin na lang ni Attorney Topacio na kung totoo yung sinasabi ni Madriaga kung may mga ebidensya siya, di present nila. Ipapatawag naman yata sa Kamara magbubuo ng bagong Quadcom 2.0. Di hintayin na lang yun. At saka yung ombudsman, magpapatawag na rin naman yata ng investigasyon. Di hintayin na lang yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.